Ang isa sa mga hinahangaan ko sa ating presidente, Bongbong Marcos, ay yung pagiging pasensyoso. Sa loob ng more than 30 years, sila ay binugbog ang pamilya, binugbog sa paninira. Yung paninira na yan tungkol niya sa mga drug addiction, yan napakakatiting na bagay yan kung tutuusin doon sa mga pinagdaanan nilang paninira. Pero nananatili siyang nagpapasensya, nagpapatawad at palagang ang kanyang gawain ngayon ay kung paano mapaglingkuran ang ating bayan, ang ating bansa. Yun ang talagang hinahangaan ko kay Presidente. Hindi yan nagagalit. Mas ako nga ang nagagalit. Kung minsan nga kinokontrol na nila yung pag galit na galit ako, ako pa yung kinokontrol. Sir, how about sir yung programa natin about OPAPA? Oo, maganda naman ang resulta at alam mo, ang programa, wala namang sariling programa talagang OPAPA. All I can do is to give advice and suggestions. And I don't want to divulge also kung ano yung mga suggestions na yan na mga natutupad o hindi. Kasi siyempre, lahat naman yan ay under the name of the President. Lahat na nangyayari ngayon ay, lahat yan ay, ang kredito niyan ay kay Presidente. Kaya kami ay mananatiling tumutulong lamang. Kami ay tumutulong upang maisa katuparan niya ang kanyang adhikain ng paglilingkod sa bayan. Sir, may mga nagtatanong paano daw makipagtulungan yung mga private sector para sa inyo? Ang pwede naman nilang gawin, ang kagaya nga lang nung BBM, Batang Busog Malusog Nutrition Program, gusto naming magbigay ng halimbawa sa ating mga kababayan na pwede nilang gawing tulong yon sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Hindi naman nila kinakailangang ipaalam pa sa akin o makipag-coordinate sa akin. Pwede silang dumiretso sa mga schools. Yan ang isa sa mga layunin namin, ang magkaroon ng bayanihan effect, yung aming BBM Nutrition Program. Kaya ako nananawagan sa ating mga kababayan, kung kayo ay may kakayahan na tumulong, ay pumunta lamang kayo sa mga schools na malapit sa inyo at kayo ay makipag-coordinate, makipag-usap doon sa mga schools na yan. Hindi naman kailangan ng approval ko yan. Dahil ang pagtulong kahit kailan ay bukas sa lahat ng ating mga kababayan, sa palad ng mga kababayan. At ako naman ay nananawagan din doon sa ating mga kababayan na sana ay gawin din nila itong pagtulong. At doon naman sa mga tumutuligsa ay nakakatawa kayo at nakakaawa kasi kahit isang pirasong biskwit wala nga kayong maibigay. Kami pa na tumutulong, kami yung inyong tinutuligsa. Abay, mag-isip nga kayo, saan napunta yung utak nyo? Kahit isang pirasong biskwit wala kayong nabigyan. Tapos kami, libo-libo na yung natulungan namin. Kami pa yung masama. Kung meron kang economic reforms, tapos ang political situation mo, ganito pa rin, walang mangyayari dyan. Ang pinakamatindi ka na argumento dito, ibig sabihin, every 3 years, gagastos tayo ng 10 to 12 billion sa election. Pwede naman na gawing 6 years yan. At ang matitipid, ibalik sa taong bayan. I'm sure na maliliwanagan sila dyan. And it's not yet too late. Third reading pa lang naman, hindi pa naman aprobado ng Presidente yan bilang isang batas o amendments. Pero sir, hindi naman siya dadaan sa under dun sa Chacha kasi hindi naman siya dadaan sa Presidente para pirmahan. After the third reading, itidiretso siya sa Comelec. Oo, pero sinasabi ko dito, siyempre, politika pa rin yan. And mangangailangan pa rin naman ng siguro ng suggestion o kung anumang pagsusuri ng Presidente. So sir, ina-expect nyo rin nakakainin ng Presidente yung sinabi niya na ang gusto niya ikanan? Well, I don't think hindi naman yung term na kakainin, kundi a realization that the political provisions must also be amended. Hindi kakainin. Wala ka naman hindi naman yung matatawag natin na paninindigan agad eh. Pero It's an idea. Salita sir. Oo. Sabi niya, ang susuportahan niya, economic provisions. Kasi wala pang nagsusulong ng political provisions. Pero ngayon, na ito, I'm trying to do my part as a private citizen, as a Filipino citizen,
karapatan ko na magsalita para sa ikabubuti ng ating bansa. It is my political right, and under the freedom of expression, it is also my right to suggest. Kung yan naman, ang magagawa ko lang naman ay suggestion. It's not even a proposal because I am not a member of Congress. So I cannot propose. I can only suggest. And I'm sure that some minds will be open on these suggestions. Sir, aside sa senator, president, at sa kayo niyo po gusto i-offer yung suggestion. Napakadaling support. Well, ano yan in the event na hindi pa rin magkasundo ang House at saka ang Senate dun sa final amendments na gusto natin isulong, na gusto nila isulong, nandiyan pa naman yung People's Initiative. This can be considered as part of the amendments that will be submitted under the People's Initiative as mode of amending the Constitution. Clarify lang sir, so pwede nyo i-move yung people's initiative. Kayo po ang initiative. Hindi. Meron na nag-initiate yan. I will just support it. Pero sa yung People's Initiative kasi nakalagay lang dun, ang babaguhin lang nila, yung lilinawin nila yung joint voting ng Senate at House. So wala naman dun yung political reform na nakapasok. Well, this is the time na i-adapt nila yan ganyan. Kung talagang gusto natin ng pagbabago, di i-adapt nila itong aking mga suggestions. Hindi naman ibig sabihin pag nag-uusap sila noon, hindi na sila pwedeng tumanggap ng ideas. And that's the reason why suggestions are being made. Sir, sorry, di ko makausap din po na ba kayo mga personalities or groups na tingin nyo talaga magiging all-out in support sa suggestion? Wala pa. In fact, this is the first time na aking diniscuss. And this was discussed briefly with a senator and open sa idea. And in fact, in the coming days, we will be calling a media conference together with him. Hindi ko pa ma-divulge yung kung sino. At baka, ayun. This is an eye-opener for our lawmakers and for our countrymen. Hindi ko maintindihan dito, bakit nililimit nyo sa economic provisions? Ang daming flaws ng political provisions sa ating konstitusyon. Alalahanin natin na yung constitution na yan ay ginawa lamang ng 50 tao na appointed di Cory. Hindi nga nasunod ng democratic process dyan Unlike the Congress is doing, kasi sila, elected sila. Okay, Thank you po.